Mukhang magiging malaking sakit ng ulo ni Marcoleta, si Ombudsman Boying Rimulya, tungkol dito sa kaso ni Gutesa. Bakit? Ah, Itong nangyari kay Gutesa, ano na bang update? Ang update, napatunayan na sa ng Regional Trial Court ng Manila na peke nga o pineke yung perma ni Attorney Espera, yung si Attorney Espera, piniki yung kanyang perma dun sa notaryo. O yun ang ano dun yun ang na-establish na ng Regional Trial Court ng Manila. Ngayon, mga kabunyog, bakit Regional Trial Court ng Manila? Alam nyo mga kabunyog, kaming mga abogado, hindi kami lahat pwedeng magnotaryo. Hindi automatic na abogado ka, pwede kang magnotaryo. Hindi po, kahit nga ako, hindi ako nagnonotaryo. Mga kabunyog, bakit hindi ako nagnonotaryo? Kaming mga abogado, hindi kami lahat nagnonotaryo. Hindi ibig sabihin na abogado ka, ay pwede kang magnotaryo. Hindi po. Choice mo yan. Choice mo yan kung gusto mong magnotaryo. Ang ibang abogado, nagnonotaryo sila kasi, ano rin yan halimbawa yung ano na yan, actually maliit lang naman ang bayad dyan. Halimbawa yung si Gutesa, yung notaryo na yon, siguro sa Manila ngayon, mga 500 bawat ganyan. 500 lang ganun, yung ganung notaryo. Mga 500 pesos lang yan. O ngayon, bakit nagnonotaryo ang isang abogado? Unang-una, dagdag income. Kasi makapag-notaryo ka ng mga, sabihin na nating 20 sa maghapon, kung mga ordinaryong dokumento lang, tulad yan, mga affidavit, di ba? May mga affidavit of loss, yung mga mga ganyang affidavit, mga 500 pesos halimbawa bawat dokumentong ninonotaryo niya. Ay di kung mayroon kang 20 ninotaryo sa maghapon, o sabihin mong 30 times 500, 15,000 din sa maghapon, di ba? Kaya, pangsweldo mo na yan sa mga staff mo, yung sekretarya mo, yung messenger mo, at saka yung renta ng pwesto mo. Yan yung yan yung gamit sa amin ng mga notaryo. Kapag ang mga notaryo mo, mga deed of sale, medyo mahal-mahal. malaki yan. Kapag mga deed of sale, yung mga bintahan ng lupa, inunotaryo mo yan. Shout out, Gloria Castillo sa Israel. Bakit po kailangan ang notaryo? Ang notaryo kasi, pinapatunayan ng abogadong nagnotaryo. Halimbawa yan, sinumpa ang salaysay ni Gutesa. Pinapatunayan ng notaryo dyan na, una, nag-appear sa kanya si Gutesa. Personally, nag-appear sa kanya. Halimbawa yung si Attorney Espera, pinapatunayan niya doon na nag-appear sa kanya si Gutesa. Tinanong niya si Gutesa, alam mo ba itong mga statements mo dito? Medyo mabibigat itong mga statements mo dito. Alam mo ba ito? Sasabihin ni Gutesa, opo, alam ko po yan. Hindi ka ba pinilit? Wala bang nagturo sa'yo nito, nag-quote sa'yo nito? Baka naman hindi mo to statement. May mga naglagay lang sa'yo ng statement na ito. Hindi po, totoo po yan. Okay. Alam mo ba ang consequence nito? Kapag napatunayang nagsisinungaling ka. Ayan. So, pag nagsabi yung si Gutesa dun sa abogadong nagnotaryo, siya nga ang doon at alam niya yung mga sinabi niya doon, notaryuhan na yan ng notaryo publiko, yung notary public. Kaya di ba nakalagay doon, subscribe and sworn to before me. Orlando Gutesa, personally appearing before me. Ngayon, hindi niya personally known. Pero, nakilala niya dahil sa ID. Presenting his driver's license number, ID number, ganito, ganyan. As proof of his identity. And, pinatutunayan niya ng notaryo na alam ni Gutesa yung kanya mga sinabi at hindi siya pinersa. Tapos pipirmahan niya na yan ngayon ng notaryo. Kaya, pag present ngayon dun sa Senado, yung pagkakanotaryo nun, proof yun na hindi nagsisinungaling si Gutesa, na totoo nga na siyang gumawa nun. Alam niya na yung anong consequence nun. Shout out sila sa Merceline Pacas, Ohio, USA, kila Jazz 1009. Kay Valentin Bourbon. Okay? So, ganun po ang ibig sabihin nun. Ngayon, ang problema dito ganito. Bakit? Anong pananagutan ni
ni Marcoleta. Ay kasi kapag pineke mo yung notaryo mo, tulad niyan, lalabas ang nagpeke niyan si Gutesa. Si Gutesa, kung sino man ang kausap niya tungkol sa pagpeke ng ano na yan, notaryo na yan, ng dokumento na yan, yung sinumpang salaysay. Ang problema ngayon kay Marcoleta, gumamit siya ng peke na dokumento. Kumbaga, yung paggamit ng falsified o forged na document, yung falsified na document, ang paggamit niyan, pwede ka ring maparusahan. Doon papasok si Marcoleta, yung paggamit ng falsified na notarized document. Yun yung kanyang pananagutan diyan. Sasabihin ni Marcoleta, hindi niya alam. Hindi niya alam na falsified yun, ay mahirap paniwalaan yun. Kasi sabi nga ni Ping Lacson, bago nag-appear si Gutesa, dumaan muna sa opisina ni Marcoleta. Matagal silang nag-usap doon. Pag-akyat ni Gutesa, hindi kaagad siya pumunta sa gallery ng Senado. Pumunta siya sa opisina ni Marcoleta. Anong ibig sabihin nyo? Ang ibig sabihin nun, hindi ordinaryong testigo si Gutesa. Talagang si Marcoleta alam kung ano ito. Kasi kung ano ka, parang witness ka na parang walk-in, ano lang, hindi ka masyadong alam ni Marcoleta, hindi ka didiretso kay Marcoleta. Didiretso ka na doon sa mismo, sa ng Senado, sa ng Senado, kung saan gaganapin yung hearing. Hindi. Pag-akyat niya, ayon kay Ping Lacson, nakuna ng CCTV, dumiretso muna siya sa opisina ni Marcoleta. Ibig sabihin, brief siya ni Marcoleta doon. Tinanong siya ni Marcoleta, nag-usap sila tungkol sa magiging flow ng testimonya niya. Ibig sabihin, ang ibig sabihin nito, hindi naman si Marcoleta dito. Aktibo siyang dito. Active ang kanyang naging role diyan. Ay si Marcoleta pa nga ang nagsabi na ang nagbigay sa kanya kay Gutesa ay si Mike Defensor. O alam naman natin si Mike Defensor at saka si Marcoleta, magkasanggang dikit yan. Ay di ba nung kainitan nung ABS-CBN, sila yung nasa floor na nakikipag-argumento doon. Nung pinapasara ni Duterte yung ABS-CBN, si Marcoleta at saka si Defensor ang partner doon. Nung kainitan ng issue ng COVID, nasa Congress pa noon si Defensor, anak kalusugan party list. Ito naman si Marcoleta ay sagip party list. Sila yung nagbebenta ng nagpo-promote ng ivermectin, naalala nyo yon? Sila yung nagpo-promote ng ivermectin noon. Kahit hindi pa hindi pa approve ng Food and Drug Administration yung ivermectin na yon, ini-endorse nila, sabi ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor, magaling na cure ito sa COVID. Yan yung dalawa yan, magka-partner na talaga yan. At ngayon, na nag-away na ang Marcos at Duterte, dati pareho sila Marcos Duterte. Pero ngayong nag-away ang Marcos at Duterte, magkasama yung dalawa na yan sa grupo ng Duterte. Kasi si Mike Defensor kasanggang dikit ni Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez, ang kapatid ni Vic Rodriguez ay campaign manager ni Mike Defensor nang tumakbo siyang mayor ng Quezon City noong 2022 elections. Yan yung connect dyan. Kaya actually, ang nasa likod ni Gutesa ay mga tao ng Duterte. Mga tao ng Duterte. Si Marcoleta, tanggap naman ni Marcoleta na DDS senator siya Duterte black senator siya Tapos si Mike Defensor naman, Marcos siya nung eleksyon ng 2022. Pero Marcos naman yan dahil kay Vic Rodriguez. Noon kasi si Vic Rodriguez, campaign manager pa ni PBBM. At si Mike Defensor naman, tumatakbong mayor ng Quezon City. Ang campaign manager ay yung kapatid ni Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez kasi residente ng Quezon City, dating punong barangay captain ng isang malaking barangay sa Quezon City. Kaya magkadikit talaga si Vic Rodriguez at saka si Mike Defensor. Ay nung sumama na ang loob ni Vic Rodriguez sa Marcos, tumalas na siya sa Marcos, wala na rin si Mike Defensor sa Marcos. Magkakakampi na sila ngayon, nila Marcoleta. So ngayon, ang lumilitaw dito, hindi kasi pwedeng sabihin
na hindi aktibo ang role ni Marcoleta kay Gutesa. Napaka-aktibo. Sa katunayan, baka pag nasukol si Gutesa, ang sabihin niya, hindi ko naman alam na yung mga ano na yan, yung statement ko na yan, ginawa na lang yan, tapos pinapirmahan na lang sa akin. Sila na rin nagpanotaryo niyan, hindi ako. O, pag tinanong si Gutesa, sino? Sasabihin niya, sila Senador Marcoleta at si Mike Defensor. Hindi ko na alam kung ano yung ano diyan, usapan tungkol diyan. O, pwedeng ituro yan ngayon. Paano ko sinasabing mukhang magiging sakit ng ulo ni Marcoleta si Remulla? Kung malakas ang ebidensya kay Marcoleta na siya'y involved sa pagpike ng notaryadong sinumpaang salaysay ni Gutesa, dishonesty yan eh. Serious dishonesty yan. Grave misconduct yan. Bakit misconduct? Tama ba sa isang senador na magpipiki kayo ng o gagamit ka ng peking notarized document? Ano yan ano yan? Hearing yan ng Blue Ribbon. Tapos gagamit ka ng isang peke o defektibong notarized na dokumento? Kung ginawa mo yan na alam mong may problema yung notarized document na yan, lalo na kung ikaw pala ay nasa likod din yan, ay malaking serious dishonesty yan. At saka grave misconduct ng isang senador. Tandaan natin na si Villanueva ay nirekomenda ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales noon na matanggal sa pwesto yung dismissal niya noong 2016. Ano yun? Administrative yun eh. Hindi naman yun criminal. Kasi kapag serious dishonesty at saka grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of service, mga administrative yan. Mga administrative yan. Kaya dito, kahit hindi na kasong kriminal ang pag-usapan, hindi na lang kasong kriminal ang pag-usapan, yung na lang, administrative, serious dishonesty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of service, saklaw yan ng ombudsman. Hindi yan sandigan bayan. Ang sandigan bayan ay kapag criminal case. Pero kasi may mga nagbabanggit kasuhang criminal si Marcoleta. Totoo 'yan. Pwede siyang kasuhan ng kasong kriminal. Pero yung paggamit mo ng peking notarized document, lalo na kung ikaw pala'y kabahagi doon sa paggawa ng peking notarized document na 'yon, ay lalong serious dishonesty yan at grave misconduct. Administrative case yan sa ombudsman. Administrative case yan. At pwedeng magrekomenda uli ang ombudsman, si Boying Remulla, ng pagtanggal sa pwesto kay Marcoleta. Pwede niyang irekomenda yan eh. Pwede niyang irekomenda yan ng pwedeng irekomenda ng ombudsman yan. O ngayon, ang magiging argumento dyan, wala naman daw jurisdiction ang ombudsman sa mga miyembro ng Senado. Yes. Walang jurisdiction sa based on Ombudsman Act. Pero kahit walang jurisdiction, pwedeng magrekomenda ang ombudsman sa Senado na disiplinahin ang miyembro ng Senado. Ibig sabihin, sasailalim yan sa Ethics Committee. Sasailalim yan sa Ethics Committee ng Senado. Based upon the recommendation of the Ombudsman. Kaya ito? Actually lang, mali nga kasi yung Ombudsman Act. Kasi yung Ombudsman nakalagay doon, walang jurisdiction ang Ombudsman sa Senado. Recommendatory lang. Kaya nga, yun nga yung ginamit na dahilan. Yan yung ginamit na dahilan noong panahon nila Coco Pimentel, bakit hindi nila inimplement yung order ni Morales noon. Kasi yung order ni Morales noon ay para ang order ni Morales i-remove sa i-dismiss si Villanueva. Kaya lang ang ini-invoke noon ng Senado, hindi nila walang jurisdiction ang ombudsman sa Senado.
based on the provisions of the Ombudsman Act. Yes, pero sa konstitusyon nakalagay naman, pwedeng mag-recommend ang Ombudsman sa Senado. Kaya kung halimbawa sa tingin ng Ombudsman talagang kailangang i-remove o i-dismiss from service si Marcoleta, pwede namang i-recommend sa Senado na i-dismiss nyo ito. Kami sa tingin namin dapat i-dismiss yan. So yan, pag-uusapan yan sa Ethics Committee. Tama, pubutuhan pa rin yan ng mga senador. Pero ang importante dito, ibig sabihin, seryoso. Kasi kung totoo ito na si Marcoleta ay involved diyan sa pagpeke ng notaryo ni Gutesa, sa tingin nyo hindi serious dishonesty yan? Serious dishonesty yan. At sa tingin nyo hindi grave misconduct yan? Grave misconduct yan. Sino ang pwedeng mag-imbestiga niyan? Pwedeng DOJ, pwedeng Ombudsman. Ngayon, sa Ombudsman, pag inimbestiga yan ng Ombudsman at may finding na talagang involved si Marcoleta, hindi pwedeng i-dismiss ng Ombudsman si Marcoleta. Pero pwedeng mag-recommend ang Ombudsman sa Senado. Pag-aralan nyo ito kasi ang findings namin, guilty, serious dishonesty, grave misconduct, talagang involved siya sa pagpeke ng notaryo ni Gutesa. So, ilalagay yan ngayon sa Ethics Committee. Pag-uusapan yan sa Ethics Committee kung anong gagawin kay Marcoleta. Ganyan yung ganyan yung magiging flow niyan. Actually, ito na yung sinasabi ni Ombudsman Marcoleta. Ay di ba sabi ni Ombudsman Marcoleta, ay Ombudsman Rimulya, sabi ni Ombudsman Rimulya, kailangan talagang malinaw ito sa Korte Suprema eh. Kasi ang gusto sana ni Ombudsman Rimulya, gawing unconstitutional yung provision ng batas, yung Ombudsman Act, kasi nakalagay doon, walang authority o jurisdiction ang Ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Nawawala yung pangil at kapangyarihan ng Ombudsman. Kaya inaano niya sana na ma-declare yan ng Korte Suprema, mailinaw yan. Kasi tulad niyan, dapat may power sana ang Ombudsman yan. Kaya lang dahil nakalagay kasi sa Ombudsman Act na walang jurisdiction ang Ombudsman sa mga members ng Congress, so lalabas recommendatory lang siya. Kaya nga actually kahit yung dismissal order ni Villanueva noon ni Kay Morales, ang dapat na ginawa doon nila Coco Pimentel, kung ini-invoke nila yon na walang jurisdiction ang Ombudsman, hindi naman nila dapat totally in-ignore yon. Dapat ni-refer nila yon sa Ethics Committee. O kaya lang, hindi ginawa nila Coco Pimentel eh. Pero dito kay Senate President Soto, sa tingin ko, kung magkakaroon ng findings ang Ombudsman ng serious dishonesty, grave misconduct, at saka conduct prejudicial to the best interest of service, kapag nag-imbestiga ang Ombudsman at may matibay na ebidensya, at magre-recommend ang Ombudsman na i-dismiss from service si Marcoleta, susulat sila ngayon sa Senado. Sa tingin ko naman, pag natanggap nila Tito Soto yan, ni Senate President Soto, i-refer yan sa Ethics Committee. At yung Ethics Committee naman, kakandak ng hearings. Yan ang mangyayari dyan. Pag nag-conduct ng hearings ang Ethics Committee, pwede lang i-recommend na i-dismiss tanggalin si Marcoleta. Kaya lang 2/3 na boto yan eh. 2/3 na boto yan. Pagka-administrative case, walang kulong dyan kasi admin case. Separately, pwedeng magkaso pa ng admin. Pwede pa yon. Yung use ng falsified document, another criminal case yan. Ang pinag-uusapan natin dito, yung serious dishonesty at grave misconduct. Separate yan. Anyway, awan ko kung talagang magkakaroon ng kaso sa Ombudsman itong si Marcoleta dahil sa issue na yan ni Gutesa, pero malaking posibilidad yan. Malaking posibilidad yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.
sumisigaw, Bunyog